Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH, shoutout kay Rene Boy Tuya, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sila Daryl at Lynn ay nahulog sa isang lagusan ng hindi sinasadya. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya nagsalita si Lynn. Nako, napakahaba naman ng lagusan na ito, kanina pa tayo naglalakad Vin, ngunit hindi ko matanaw ang pinakadulo ng lagusan na ito. Saan kaya patungo ito? At sino kaya ang may gawa ng lagusan na ating kinalalagyan? Masyado itong binigyan ng mahabang panahon upang ito ay mahukay at magawa ng perpekto ang lagusan na ito. Sabi ni Lynn, imbes na ngayon ay babalik na tayo sa palasyo ng lahi naming elf. Ngunit ngayon, nandito tayo sa loob ng mahabang lagusan, dahil sa hindi ko pag-iingat. Sabi ni Lynn kay Daryl. Patawad Vin, dahil sa akin nandito tayo sa sitwasyon na ito. Masyado din kasi ako naging kampante. Hindi ko napansin na malapit na pala ako sa patibong. Oo, hanggang ngayon ang nasa isip pere ng dalawa ang lagusan na kanilang nilaglagan ay isang patibong na ginawa ng mga elf. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi kay Lynn nang nakangiti. Miss Lynn, hindi mo kasalanan kung bakit tayo nandito, kahit nag-ingat ka, kung kapalaran natin ang mapunta sa lagusan na ito, mapupunta peren tayo dito. Hindi mo kailangan laging isisi sa iba o sa iyo ang magiging kapalaran mo. Tuldok, dahil ito ay nakatakda mangyari. Sabi ni Daryl kay Lynn nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lynn, siya ay nagsalita. Tama ka Vin, tignan mo, hindi natin alam na ngayon magkasando na tayo. Kung ating babalikan ang nakaraan, ako ay galit na galit sa iyo, na kaya kitang patayin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ito tayo ngayon magkasama sa iisang lugar. At hindi ko din naisip na mai-inlove ako sa tulad mo, lalo na ang aking pagkababae ay aking naibigay sa iyo. Kaya tama ka. Ito ang kapalaran natin Vin, ang mahalin ang isa't isa. Sabi ni Lynn nang nakangiti. Nang marinig ni Daryl ang mga sinabi ni Lynn, ito ay may naisip na isang pangyayari sa kanila ni Lynn at ito ay bamulong. Nako, nakalimutan ko na sabihin kay Miss Lynn ang totoong nangyari sa kanya. Nung gabing siya ay nakaramdam ng sobrang init ng pangangatawan. At dahil dun, ang kanyang pagkababae sa kauna-unahan ay kanyang naibigay sa akin. Sasabihin ko ba sa kanya ngayon? Naganto ang aming sitwasyon. Hindi ko din alam kung saan kami mapapadpad kung kami ay magpapatuloy sa paglalakad. Kung malaman niya na siya ay nalasan gawa ng aking tubig, matitiyak ko ang kanyang mabait na pag-uugali sa akin ay babalik sa dating masungit. Ngunit kailangan niya itong malaman ang buong katotohanan. Para si Charlie ay mapag-alitan at masabi namin kay Master Ken ang ginawa ni Charlie sa akin na kalapastanganan. Pero pagsasantabi ko muna, pag nakalabas na lang ng lagusan na ito, doon ko sasabihin sa kanya ang totoo. At ikaw Charlie, mag-antay ka sa aming pagbabalik. Masyado kang baliw, upang gawin ang mga bagay na iyon. Napakalaki ng galit mo sa akin. Wala akong nagawa sa iyo na masama. Bulong ni Daryl nang may galit na tono sa kanyang puso. Dahil iniisip ni Daryl kung hindi dahil kay Charlie, hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Ang hindi alam nila Lynn at lalo na si Daryl, na si Charlie ay nabuking na nila Master Ken, at ito ay pinarusahan. Si Sophie ang apo ni matandang Los ito ay ang nanakit kay Charlie at ang mga mag-aaral na elf naman ang nagparusa kay Charlie. Ngunit dahil sa nangyari iyon, sa pagtapon nila kay Charlie sa sagradong bangin, siya ay nakuha ng isang general mula sa lahing demonyo.
At sa ngayon si Charlie ay napapabuti ang katayuan sa lugar ng mga lahing demonyo sa mga oras na ito. Walang kaalam-alam sila Lynn at Daryl sa nangyayari sa lahi ng mga elf ngayon at ganon din sa lahi ng mga demonyo. Ang dalawang panig ay masyadong abala sa oras na ito sa paghahanda sa isang digmaan na pwedeng mangyari. At lumipas ang mga oras, hindi pa rin matano nila Daryl ang pinakadulo ng lagusan. Miss Lynn, mukhang napakahaba talaga ng lagusan na ito. Paano kaya ito? Wala tayong daladalang makakain, at kahit tubig man lang. Nag-aalala ako na baka ikaw ay makaramdam ng gutom at uhaw. Kapag nangyari iyon, mas lalo tayong mapapagod sa paglalakad. Tumigil muna tayo saglit Miss Lynn upang makapagpahinga. Sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni Lynn, ito ay ngumiti at sinabi, Vin, naalala mo kanina, nung ako ay nawala sa kuweba. Di ba nanguha ako ng mga prutas sa kakahoyan upang ating makain, kaya wag ka na mag-alala. Sapat naman siguro ang mga prutas na ito hanggang makalabas tayo sa lagusan na ating kinalalagyan ngayon. At ang tubig, di ba may daladala kang lagayan? Sa aking pag-inom sa iyong tubigan, hindi ko naman naubos ang tubig mo sa mga oras na iyon. Kaya wag ka na mag-alala. May maiinom pa tayo. Tuldok. Nang marinig ito ni Daryl labis ang pagkagulat at pag-alala niya. Nako, paano ko sasabihin sa kanya na ang tubig sa aking tubigan ay hindi namin pwedeng inumin? Dahil ito ay may lason na nakahalo sa tubig. Si Daryl ay nag-isip ng paraan at maya-maya ito ay nagsalita. Kumamo ng ulo si Daryl at sinabi kay Lynn. Kung ganun Miss Lynn, ikaw ay napakahusay talaga. Buti na lang ikaw ay masinop at handa lagi sa anumang pwede mangyari. Tama ka nga sapat na yang mga prutas hanggang sa tayo ay makalabas dito. Ngunit ang problema ang aking tubigan ay naiwan sa maliit na kuweba. Tuldok, sa aking pagmamadali, hindi ko nadala ito, sabi ni Daryl kay Lynn. Oo ang tubigan ni Daryl ay kanyang sineksik sa isang sulok ng lagusan na ito habang siya ay nag-iisip. Dahil medyo madilim pa rin sa loob ng lagusan na kanilang kinalalagyan ngayon na kahit may sulo sila na may apoy. Hindi pa rin pansin ni Lynn ang tubigan ni Daryl na nakatago sa sulok. At maya-maya, nang marinig ito ni Lynn siya ay nagsalita. Nako, naiwan mo pala Vin ang iyong tubig. Paano na lang kung tayo ay makaramdam ng uhaw, sabi ni Lynn at maya-maya ito ay ngumiti. Ngunit hindi naman problema iyon. Dahil ang mga prutas na ito ay may katas upang gawin natin inumin, kaya hindi problema ang pag-iwan mo ng tubig sa maliit na kuweba na iyon. Kaya wag ka na mag-alala pa. Sabi ni Lynn kay Daryl sa tono ng masaya. Nang marinig ni Daryl ang mga sinabi ni Lynn ito ay napakangiti. Tama ka nga Miss Lynn. Napakatalinong mo talaga, kaya napakaswerte ko dahil ikaw ang kasama ko sa lugar na ating kinalalagyan ngayon, dahil nakakatiyak ako na ako ay ligtas sa mga oras na ito. Lumapit si Daryl kay Lynn at ito ay humalik kay Lynn, at si Daryl ay nagsalita. Napakatamis ng iyong labi Miss Lynn. Kay sarap halikan ng paulit-ulit. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lynn ito ay nagsalita. Matamis ba? Gawa siguro ng mga prutas na ito na aking kinakain ngayon. At ikaw din masyado ka nang nakakadami ng halika sa akin. Baka mapudaw naman ang aking nguso sa hahalik mo. Sabi ni Lynn habang ito ay nakangiti. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ang salita. Paumanhin Miss Lynn, ngunit sa aking pagkakaalam ang iyong katawan ay aking pagmamay-ari na. Kaya kahit anong oras kung gusto kong halikan ka, ay maaari ko gawin iyon. Nagkakamali ba ako ng pagkakaalam Miss Lynn? Sabi ni Daryl habang natawa. Haha, nang marinig ito ni Lynn na mula ang mag-anden nitong muka at sinabi. Puro ka talaga kalokohan Vin. Halika umupo ka sa aking tabi. At paghatian natin ang mga prutas na aking dinala. Para mamaya, magpatuloy na tayo sa paglalakad, para makarating na agad tayo sa pinakadulo ng lagusan na ito at para makalabas at makabalik na tayo sa palasyo namin. Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl, dahan-dahan itong umupo sa tabi ni Lynn, at kumain ng mga prutas na dala-dala ni Lynn. At samantala, sa kabilang panig, sa lugar ng mga barbarian, sila Dax at Chester lalo na si Pinunong Benj, ay hindi pa rin mawala sa kanilang isip ang spiritual na kanilang naramdaman mula sa lahi ng mga demonyo. At sa mga oras na ito si Chester ay biglang nagsalita. Hindi kaya nalaman ng mga general na iyon, na napaslang natin ang isa sa kasamahan nilang general ay ating nasawi.
Kaya ganon na lang ang spiritual na ating naramdaman kanina. Dahil sa galit ng mga ito. Tingin mo Brother Dax, sabi ni Chester sa mahinang tono. Nang marinig ito nila Dax lalo na ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita, mukhang tama ka nga nang iniisip Brother Chester. Baka sa mga oras na ito ang general na inyong napaslang ay natagpuan na ng mga lahing demon. Kaya naglabas ito ng napakalakas na spiritual upang ipagbigay alam sa inyo na kayo ay kanilang paghigantihan. Sabi ni Pinunong Benj. Ngunit huwag kayong mag-alalang dalawa. Nasa lugar namin kayo, at walang makakaalam na nandito kayong dalawa. At kung magkataon na malaman nila na kinokapkop ko kayo, gagawin ko lahat upang maprotektahan namin kayo ng lahi namin mga barbarian. Ibibigay namin ang aming buhay maprotektahan lang kayo. Tulad ng ginawa ni Brother Daryl sa aming mga barbarian. Sabi ni Pinunong Benj sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Dax ay nagsalita. Salamat talaga Brother Benj. At kung tayo ay magtutulungan hindi tayo basta-basta matatalo ng kahit anumang nilalang na nandito sa ating mundo. Kahit na ang mga lahing demonyo pa. Sabi ni Dax kay Pinunong Benj nang nakangiti. At si Chester ay nagsalita din. Ngayon pa lang Brother Benj. Humihingi na ako ng tawad dahil baka sa amin pananatili sa inyong lugar kayo ay madadamay pa. Ang inyong lahing barbarian ay ilang taong nanahimik. At nasa mabuting kalagayan. Ngunit baka nang dahil sa amin ay malagay kayo sa alanganin sitwasyon. Lubos ako humihingi ng tawad Brother Benj. Sabi ni Chester nang may pag-alala. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay natuwa sa pag-uugali ni Chester. At ito ay nagsalita. Katulad mo ang pag-uugali na mayroon ka sa ugali ni Brother Daryl. Ang lahi niyong mga tao ay may nilalang pa sa inyo na may mabuting puso. Ngunit hindi mo kailangan alalahanin ang aming lahing barbarian. Sanay na kami sa mga labanan, at ilang beses na kami nalagay sa alanganin sitwasyon. Kaya para sa amin ay normal na lang ito, kahit nasabihin pa natin na ilang taon na kami nalagay sa katahimikan. Ngunit hindi pere nawawala sa isip namin ang pwedeng mangyari na isang sakuna sa aming lahi. Tulad ng pakikipaglaban sa iba't ibang nilalang. Kaya wag ka na mag-alala Brother Chester. At tama si Brother Dax. Sama-sama tayong lalaban hanggang nakamit natin ang tagumpay. Kaya wag sila magtatangka na pasukin ang aking nasasakupan. Patay kung patay. Ipagtatanggol ko ang aming lahing elf at ang lugar na ito lalo na kayo. Sabi ni Pinunong Benj sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Dax at Chester sila ay napangiti. At maya-maya si Dax ay nagsalita. Brother Benj, may nais sana ako malaman. Alam mo ba ang tungkol sa spiritual ball? Sabi ni Dax kay Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Pinunong Benj siya ay walang imak at nag-isip. Maya-maya, nagsalita si Pinunong Benj. Paumanhin Brother Dax, wala akong alam masyado sa spiritual ball. Ngunit sa aking pagkakaalam, mahirap itong mahanap at kung ito daw ay iyong mapagmamay-ari. Ang iyong spiritual na lakas na tinataglay ay madadagdagan ng sobra. At ang hangin, at tubig ay iyong makokontrol. Tama ba ako sa aking mga sinabi Brother Dax? Sabi ni Pinunong Ben. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!